Okay, class. Question of the day. Pwede bang may dictatorship na walang dictator? Ay, you know who lang ang peg. Alamin yan sa ating balita with feelings. Papalapit na ang anibersaryo ng martial law at sabi ng mga kritiko, parang tsumitsyempo raw ang mga galaw para sa historical revisionism o mga pagtatangka para baguhin, baluktutin at pabanguhin ang legasiya at kasaysayan ng diktadoryang Marcos at martial law. Imagination. Ang pinakabagong tangka, ang panukala ni Senator Robin Hood Padilla na gustong gawing Unsung Heroes Day ang September 21. Isa pang matining na tangka ang galawan ng DepEd Bureau of Curriculum Development na nag-utos na tanggalin ang pangalan ni Ferdinand Marcos Sr. sa terminong Diktadoryang Marcos. Ay, Voldemort, he who must not be named yarn, tanong tuloy ng grupong Tanggol Kasaysayan, pwede ba yun? Diktadorya pero walang diktador? Sabi naman ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, ang direktiba ng DepEd ay lantarang tangkang burahin sa alaala ng taong bayan ang malagim na kasaysayan ng human rights violations, pandaraya at pagnanakaw sa pera ng taong bayan na kadikit ng apelyidong Marcos. Dagdag ng ACT ay sa totoo lang, non-stop naman talaga si Junior at kanyang pamilya sa pagpapabango sa alaala ng yumaong diktador na kahit pa napatalsik ng EDSA People Power, ayun, hinayaan ng past administration na ilibing sa libingan ng mga bayani. Ano namang say ng mga mag-aaral sa pagtatanggal ng pangalan ni Marcos Sr. sa history books? Bakit kailangan pagandahin, bakit kailangan pabanguhin yung pangalan niya when in fact madaming naapektuhan doon sa mga ginawa niya. Basically, disagree ako dito kasi isa itong malaking sampal sa mga naging biktima ng kaharasan ng diktadoryang Marcos at maaaring makalimutan yung mahalagang parte ng kasaysayan ng Pilipinas kung saan sinamantala at pinaghirapan tayo. Hindi naman po natin may aalis na totoo naman talagang naging diktadorya si Marcos. Correct mga ma'am sir. Stick to the facts lang tayo dapat. Hindi dapat natin hayaang i-push na kung sino-sino ang kanilang agenda na kalimutan ang isa sa pinakamadilim na bahagi ng ating kasaysayan. Sabi nga ng martial law survivors, never forget. Ayan na lang muna guys. Hanggang sa ating susunod na balita with feelings.